Magandang tanghali, Pilipinas. Hitik na hitik po tayo sa balita ngayon. No? Unahin po natin itong mainit na pinag-uusapan, ang RA 11229 o ang Child Safety in Motor Vehicles Act at yung Motor Vehicle Inspection System or MVIS ng Land Transportation Office. Nagdesisyon na po ang ating presidente. Ipinagpaliban po or deferred ang pagpapatupad o implementasyon ng child car seats. Samantala, hindi na po mandatory ang MVIS. Ibig sabihin, kinakailangan wala pong bagong singil, walang karagdagang singil para sa pagpaparehistro ng mga sasakyan. Ito po ang naging desisyon ng presidente kung saan binalanse ng Pangulo ang pinagdadaanan ng ating mga kababayan sa gitna ng krisis na nakakaranas ng na nararanasan hindi lang po ng Pilipinas, kung hindi ang buong mundo. Dahil nga po sa COVID-19 at African Swine Flu or ASF. Nagpatawag ang ating presidente ng isang Food Security Summit upang masiguro na may sapat na pagkain sa mesa ang pamilyang Pilipino. Layunin ng Food Security Summit na pangungunahan ng Department of Agriculture or DA na pag-usapan ang mga hakbang na gagawin para direktang sagutin ang mga kasalukuyang issue sa sektor ng agrikultura. Ano po ba itong mga issues na ito? Ang pagtaas ng presyo ng baboy, ang pagbagsak ng farm gate price ng palay, at ang higit ng ESF at iba pa. Makikipag-usap tayo sa pamamagitan ng DA kasama ang DA Regional Field Units at DA attached agencies and corporations sa mga lokal na pamahalaan. Mula po ito sa barangay, paakyat hanggang sa bayan at munisipalidad at sa kanilang Office of the Provincial Agriculturist at Provincial Planning Office para makabuo ng isang food security plan na naaayon or tailored sa pangangailangan ng bawat lokalidad. Ang mangyayari po dyan, simula sa barangay, titignan natin ano ba ang mga pagkain na pinoproduce sa barangay, anong kinakailangan pagkain, at pag-iipunin po natin yan sa level ng munisipyo at sa level ng mga riyon. Kasama rin sa papalakasin ang papel at kapasidad ng local price coordinating councils at regional development councils. Meron po nagsasabi na meron na raw po dating food summit. Well, nagkaroon po tayo ng limitadong food summit sa mga lugar, ilang lugar dyan po sa Mindanao. Pero dahil nga po nangyari itong pandemyang ito, kinakailangan talaga ng mas malawakang food summit dahil itong isang taon na tayo po ay nasa pandemya, kailangan malaman natin kung anong meron at anong merong wala sa iba't ibang lugar. Makakasama natin ang mga representante sa summit na ito sa pribadong sektor tulad ng mga sektor sa bigas, mais, halvay crops, niyog, poultry, livestock, fisheries, subsector. Usaping bakuna muna tayo, no? Tulad ng naririnig sa press briefing, ngayong buwan ay darating ang unang batch ng bakuna. Kasama na rito ang bakuna na magagaling sa COVAX facility at mga bakuna na mula naman sa donasyon ng bansang China. Ipapaliwanag ko lang muli na ang COVAX, kung ano itong COVAX facility, no? Ang COVAX facility, ito po ay ang COVAX-19 Vaccines Global Access Facility na isang global procurement mechanism na nag-invest po sa broad portfolio of promising vaccine candidates to support the research, development, and manufacturing. Sinisiguro ng COVAX facility ang mabilis at pantay-pantay na pagkakaroon ng bakuna ang lahat ng mga bansa regardless of the income levels. Kasi kung wala po yung COVAX, tanging mayayaman lang ang makakakuha ng bakuna. Isang Pilipinas na lumahok dito sa programang ito. Ngunit ang COVAX facility po ay magtatakda kung kailan nila ipadadala sa atin ang mga bakuna. Hindi po natin kontrolado yan dahil sila po talaga ang magdedesisyon kung kailan nila ipalalabas ang mga bakuna. Ang alam lang po natin, yung Pfizer na inaasahan natin, no, yan po ay manggagaling sa Belgium kung saan po ginagawa. No? At syempre po, kung handa nang i-ship itong bakunang ito, isasakay po yan sa ating national carrier na Philippine Airlines. Dahil wala naman pong direct flight from Brussels to Manila, inaasahan natin na magkakaroon po ng partner airline na dadalhin yung bakunang yan from Brussels makakating ng pangalawang linggo. Pero inaasahan po natin hindi matatapos ang buwan ng Pebrero at darating din ang paunang shipment galing sa COVAX facility. Bagamat hindi pa po natin alam kung kailan ang eksaktong petsa ng pagdating ng mga bakuna galing sa COVAX facility, ang bakuna po na Sinovac na galing naman po sa China, nakaukit na po sa bato ang pagdating. Ito po ay ang 23 ng Pebrero. 23 February, darating po ang Sinovac, 600,000, pero 100,000 po ay donasyon ng China para po sa kasundaluhan
sa Department of National Defense. At ang huling balita, nag-issue po ng compassionate use license ang ating FDA para sa 10,000 dosage ng Sinopharm. Ito po 41 sa buong mundo. Sa cases per 1 million population, 4,929.93, number 134 po ang Pilipinas. Sa case fatality rate na 2.1%, number 67 po sa buong mundo ang Pilipinas. Meron po tayo ngayong 30,188 na mga aktibong kaso ayon sa February 10, 2021 datos ng DOH. Sa mga aktibong mga kaso, 94.3% ay mild at asymptomatic, nasa 2.6 ang critical at 2.5% ang severe. Halos kalahating milyon or 499,971 na po ang kabuong bilang ng mga gumaling or 92.3 recovery rate. Samantalang malungkot naming binabalita na nasa 11,401 ang binibuhay ng buhay dahil po sa coronavirus. Nakikiramay po kami. Nasa 2.11% ang ating fatality rate, bahagyang tumataas. Dito po tayo nagtatapos ng ating presentasyon. Una, kasama po natin ang NTF Deputy Chief Implementer at ang ating testing SAR Secretary Vince Dizon para ibahagi sa atin kailan ba talaga po ang inaasahan natin pagdating ng COVAX facility. Bagamat, alam na natin kung kailan ang dating ng 600,000 dosage ng Sinovac. Kasama rin po natin ang Direktor ng UP-PGH, Dr. Gerardo Gap Legaspi, dahil inaasahan po natin ang unang mababakunahan na health workers ay galing po sa PGH. Paano kaya nila pinili kung sino yung unang babakunahan? At ngayong mukhang maunang dumating ang Sinovac, ano kayang reaksyon ng mga health workers dyan sa PGH? Kasama rin po natin ang aking kahawig na si Bulacan Governor Daniel Fernando para alamin po ang kahandaan ng probinsya ng Bulacan pag dumating na po ang ating mga bakuna. Simulan na po natin kay Secretary Vince Dizon. Vince, ano na po ang latest sa COVAX facility? The floor is yours, Secretary Vince Dizon. Magandang hapon, Spokes Harry. Magandang hapon po, Governor Fernando at kay Doc Gap, ang ating matalik na kaibigan na si Doc Gap Legaspi at ang lahat ng mga doktor natin at nurse sa UP-PGH. Good afternoon. Una-una po, nais po nating emphasize gaya ng paulit-ulit pong sinasabi ng ating vaccine czar at chief implementer na si Secretary Charlie Galvez, ang direksyon po at direktiba ng ating Pangulo na mag-provide ng libre at epektibong ligtas, libre at epektibong bakuna para sa lahat ng Pilipino. Dahil po dito sa direktibang ito, talagang pinibilisan po ng National Task Force ang pagpapadala ng mga bakuna sa bansa natin at para nga po masimulan na ang pagbabakuna lalong-lalo na ng ating mga healthcare workers. Dahil po dyan ng mga nakaraang linggo, tayo po ay umikot sa iba't ibang mga local government units sa NCR. Halos natapos na po ang ating pag-iikot sa NCR at ang mga highlights lang po nito ay unang-una, sa aming pananaw ay ready na po ang lahat ng local government units sa National Capital Region na simulan ang rollout ng ating bakuna. Nagpakita po sila ng galing sa pagpaplano at ang mga preparasyon po nila ay sa aming pananaw napaka-epektibo sa mabilis na rollout ng ating bakuna. Halimbawa po nito ay yung napakagagandang mga storage facility ng City of Manila na kahit na po yung mga pinaka-delicate na vaccines tulad ng Pfizer at Moderna ay kaya nilang i-store sa Santa Ana Hospital. Isa din pong magandang ehemplo ang nakita natin sa syudad ng Marikina, yung napakasimpleng sistema po ng vaccination sa kanilang lungsod at napakaganda po ng kanilang open vaccination area sa Marikina Sports Complex. Maganda din po ang pinakita ng mga City of Taguig na napakaganda po ng kanilang vaccination center sa Lakeshore. At makikita natin na kayang-kaya nila ng Taguig, ng Makati, ng Quezon City ng kahit na 18 to 24,000 vaccinations per day. So kung magagawa po natin ito ay makikita natin na talagang pag dumating na ang ating mga bakuna, bibilis po talaga ang ating rollout.
nakita din po natin, no, nung nakaraang araw, nagkaroon tayo ng simulation exercise, no, sa NAIA, at yung pinaplano nating 120 minutes na end-to-end mula airport hanggang RITM, nagawa po natin in a little less than an hour. No? So nakalahati po natin, napakaganda pong simulation exercise nito, pero marami din po tayo nakitang mga bagay-bagay na kailangan nating i-improve, lalong-lalo na sa handling ng napakasensitibo at delicate na Pfizer vaccine. So sa kasalukuyan po ay tayo nakikipag-ugnayan sa iba't ibang grupo, kasama na ang RITM, ang DOH, pati na rin po ang ating mga private sector partners para masigurado na kapag dumating na po ang ating mga bakuna, talagang maaalagaan natin ang mabuti at epektibo natin silang ma-handle at maro-roll out. Finally po, gusto ko pong ipakita galing kay Secretary Galvez ang ating vaccine rollout plan for 2021. No? Ito po sa ngayon ay wala pang mga definite na dates. Yung pong ating first 117,000 na Pfizer vaccines, nagkaroon po ng konting delays dahil lang po sa processing ng mga dokumento with the COVAX facility at ng WHO. Pero kampante po tayo na darating ito sa mga susunod na linggo, no, within the month of February. Makikita po natin sa vaccination rollout plan ng 2021, sa first quarter po ay ito yung tinatawag nating mini rollout, no, anywhere between 3 to 5 million doses ang ating inaasahan, no, sa first quarter ng 2021. Ito po ay manggagaling mostly sa COVAX facility, pero nag-announce na rin po ang ating spokesperson na meron tayong mga darating na mga bakuna galing sa China na kanilang binigay bilang isang grant. Sa quarter 2 naman po, magsisimula na pong dumami ang ating mga doses. Aabot po ng from between 5 to 9 million ang ine-expect by the second quarter. Galing din po sa COVAX facility. Pero meron na rin pong, sa second quarter, pero meron na rin po tayong aasahan ng mga initial na deliveries galing sa ating procurement ng national government. Sa third quarter po, ito na po ay magiging full rollout kasama ng COVAX allocation, pati na rin po ang major deliveries galing sa national government, pati na rin po yung mga in-order ng ating mga private sector partners at ng LG, ang mga bibilin natin through the ADB, World Bank, at pati na rin po yung mga donation na nanggagaling sa mga iba't ibang bansa po tulad ng China. So yun po muna ang updates natin. Sa susunod po siguro mga araw at linggo, makakapagbigay na rin po tayo ng mga mas definite na dates of arrival, and makikita na rin po natin ang mga dates ng actual na bakuna simula sa ating mga ospital tulad ng Philippine General Hospital. Maraming salamat po, Spox.